this time, tayo po ay dadako na sa ating pong mensahe at ang ating pong magiging topic this morning is about open rebuke. Open rebuke. Ang ating pong teksto ay nasa Proverbs chapter 27 verses 5 and 6. Proverbs chapter 27 verses 5 and 6. Ang sabi po ng mga talata, open rebuke is better than secret love. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. So again, our topic this morning, open rebuke. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat muli sapagkat kami meron pong pagkakataon na simulan o tapusin ang aming araw sa pagtunghay at pakikinig sa iyong banal na salita. Lord, I pray that you will again guide us. Ikaw po ang siyang magbigay ng wisdom, ng kapangyarihan sa iyo pong lingkod. At ang hiling ko po, dakilang Diyos, ay ang gabay mo sa aking pag-share and may the people realize the importance of this message. Ingatan mo po si Pastor Jimmy Cabutahe at ang kanyang pamilya, ang team ni Pastor Pontillas na nasa Europe po ngayon, sila Pastor Jimmy sa pagbabalik po sa UK. Ganon din po, nais ko pong ilapit sa iyo si Ate Tess, si Sister Vicky, pagalingin mo po sila sa kanilang karamdaman at ang lahat ng mga may sakit ngayon, nais ko pong ilapit sa iyo, dakilang Diyos. Hipuin mo po at pagalingin sa kanilang karamdaman. Again, I would like to commit to you this Bible sharing. Guide us, O Lord, and bless us, O God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Well, kung gusto niyo po ng memory verse, isang napakaiksing talata po, open rebuke is better than secret love. Yes. Ito po ang nais kong bigyang pansin sapagkat sa katotohanan po, ang typical na tao pag nag-isip po, pag pinag-usapan ng pagmamahal, ang thinking natin, yung lagi pong soft, silent, and soothing. 'Di ba? Parang ang idea po, pagka ang pag-uusapan rebuke, medyo big deal sa marami. Okay? Pero, ang sabi po ng talata, open rebuke is better than secret love. Kaya dito po, sa isang direktang pag-aaralan, nais ko po, mga kapatid, because this is very beneficial, enlightening at the same time, even the way na tinatrato po natin ang preacher at ang kanyang preaching, it is good to somehow realize this very important message. And again, our topic is about open rebuke. Ang sabi po ng writer, ang sabi po ni Solomon, open rebuke is better than secret love. Tapos sinundan pa po ng verse number 6 na ang sabi po, faithful are the wounds of a friend. Okay? Pero yung halik daw po ng kaaway, yan po ay deceitful. Kaya nga maganda na maging open-minded po tayo. Maganda po na tayo po ngayon ay medyo tumutok lang sa ating pong pag-aaral kasi sometimes yung open rebuke na-abuse naman. At sometimes yung open rebuke kinatitisura naman. So kaya nga napakaganda lagi na may Biblia na gumagabay po sa atin upang ang bawat isa po ay masabi nating maaralan talaga, ma-educate sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. So very clear po ang ating pong talata. Open rebuke is better than secret love. Yung pong idea ba, kasi yung pong concept ng secret love, pagka binigyan natin ng pansin, parang ito po ay maila-line up natin sa konsepto o kaisipan na tatahimik ka lang. 'Di ba? So yung dapat kang magsalita, hindi ka magsasalita. May nakikita ka, hindi mo papansinin. Okay? So, mga kapatid, mga minamahal, ito pong concept ng secret love, parang ang idea po, silent love, selfish love, di ba? Or shallow love. Yung bang parang, ang maganda siguro, wag na nating pansinin, di ba? Bayaan na lang natin, okay? May mga bagay po na dapat tayong ma-realize dito po sa ating tatalakayin kasi meron tayong accountability. Hindi po pwedeng pagkakailangan magsalita, tatahimik ka lang. Hindi po pwedeng ganun. Mahal ko kasi siya. Ha? Ayoko siyang pasaktan. O kaya,
ayoko rin naman na mapasama ang tingin niya sa akin. Di ba? Yung selfish ba? Na ang nakakapigil sa iyo, parang hindi ka komportable na baka mamaya mapasama ka, yun po, mga kapatid. Kaya kahit kailangan mo ng tumulong, hindi ka rin kikibo, hindi ka rin magsasalita kasi gusto mong maiwasan na mapasama ka. Which is, I believe, very understandable. But again, may gustong ipunto ang ating pong writer. Ang salita po ng Diyos ay meron pong gustong ituro sa bawat isa sa atin. Yung idea po nung shallow love, parang ang gusto natin, maganda, wala na lang usapan. Para matahimik lang, para maayos lang ang lahat. Kaya isa sa isang tabi po natin, mas bibigyan natin ng importansya na magandang payapa na lang tayo kaysa doon sa katotohanan. Mga kapatid, mga minamahal, it is very important for us this morning to listen very carefully and try to understand and make sure that we will be open, okay, as we listen to the message. If the Lord will enlighten our minds, and if the Lord, talk to us through this message, it is good na tayo po ay magkaroon ng teachable attitude at magkaroon po ng tinatawag nating tender heart. Okay? So, open rebuke. Ang open rebuke po, for me, is about confrontation. Okay? Ang ibig sabihin po ng writer, open rebuke. Nung sinabi niyang open rebuke, ang ating pong konsepto na dapat maintindihan ay ang konsepto ng confrontation. Okay? So, ibig sabihin, sa usapan ng rebuke is about confronting. Kung merong kailangang kausapin, kung merong kailangang i-deal, kung merong kailangang pagsabihan, kung merong kinakailangan na malaman niya ang kanyang ginagawa, importante po ang open review sa konsepto ng confronting. Sapagkat naniniwala po ako, mga kapatid, na ang totoong pagmamahal, yan po ay nangongompronta kung kinakailangan. So again, open rebuke is about confronting. But make sure na ang confronting po with clarity. Yung pagka tayo po ay magko-confront ng isang tao, hindi dahil nasaktan ka lang, hindi dahil sa hindi mo lang nagustuhan, dapat malinaw po na kaya mo i-confront ang isang tao para maging malinaw ang lahat. Amen? Yung bang hindi mo para itago kung ano po yung katotohanan, kung ano po yung totoo sa atin. So, confronting with clarity. And also confronting with care or concern. Diba? Dapat po ang confrontation natin, mas nararamdaman po yung concern. Bibigyan ko po ng pansin yan sa huling puntos po natin. Mga kapatid, ang concern po natin for their spiritual good. Ang ibig sabihin, sa ikabubuti po. Kaya nga nililinaw ko po huwag mong konfrontahin ng isang tao dahil nasaktan ka lang. Huwag mong konfrontahin ng isang tao dahil offended ka lang. Konfrontahin mo ang isang tao dahil para sa iyo merong mali na dapat maitama. Okay? At merong bagay na makakasama kung hindi po natin i-confront yung tao. So, meaning to say, ang ating pong usapan o usapin ng confrontation dapat po with clarity, malinaw talaga, mga kapatid. Gusto natin po na sabihin kung ano ang totoo. And then, with concern, hindi po natin dapat ilihis doon sa kung ano lang po ang makabubuti sa tao. Diba? Hindi para hiyain siya, kundi dahil sa tinatawag nating ikabubuti po niya. And then, confronting with compassion. Diba? Ang idea po, hindi dapat condemning ang confrontation. So, iyan ang kalimitang problema. Na yung pong confrontation, ang dating po, condemnation. So, we need to really consider this message that when we say open rebuke, it is about confronting and make sure na sa confrontation natin, we will confront them with clarity. Confronting with clarity, confronting with concern, and confronting with compassion. Ibig sabihin, hindi lang basta dahil gusto mo yung ikabubuti niya, kundi mahal mo talaga siya. Yun nga po yung idea, mga kapatid,
na hindi dapat tatahimik ka lang, hindi dapat sarili mo ang iniintindi mo. May mga pagkakataon po na kahit mapagkamalian ka, magandang malaman ng tao ang dapat niyang malaman at sabihin mo sa tao ang dapat mong sabihin at dapat niyang malaman. So make sure na sa usapan ng open review, sa konsepto po ng confronting, kailangan malinaw sapagkat gusto mo lang mahayag ang totoo. Okay? Dapat with concern sapagkat iniintindi mo yung kapakanan ng tao. And then with compassion, hindi po dapat condemning ang dating ng ating pong confrontation. So, yan po ang unang puntos natin. Open rebuke is about confrontation. Okay? Confronting. And then, syempre po, kaya natin nire-rebuke, it is for correction. Okay, number 1, for confrontation. We are confronting the person. Okay, a person na talagang gusto nating i-deal, sapagkat gusto nating maliwanagan siya, iniintindi natin yung kapakanan niya, at syempre pa, ang gusto natin, ang maramdaman niya, hindi po yung paghatol sa kanya, kundi yun talagang pagmamahal sa kanya. Kaya nga ang sabi, open rebuke is better than secret love. Simple lang, hindi ka dapat tumahimik kung meron kang dapat sabihin. Okay? Ganun kasimple po yun, mga kapatid. Sa usapan po ng open rebuke, diba? Hindi po pwede natatahimik ka lang. Mga kapatid, mga minamahal, so ngayong sandaling ito, isipin nyo pong mabuti, hindi rin po pwede na talagang, kasi iniisip mo, baka pagkamalian ako, as long na ikaw ay sincero at totoo, walang problema. Diba? Sapagkat isang araw, marirealize din po ng tao yon. Alright? Second, this is about correction. Diba? This is about confronting and this is about correcting. At alam nyo ang purpose? Kaya mo gustong i-confront para makorek ang tao at sa idea po ng correction, mga kapatid, ito po ay sa kalagayan na gusto po natin na siya po'y ma-restore. Correction to restore a person. Ibig sabihin, not to ruin, but to restore. Not to destroy, but to restore. Yun po yung ating concern. Okay? I-rebuke natin para maituwid, maitama, at para siya po ay mai-restore. That is very important. Second, correction to, correcting to rescue. Tinatama mo para masalba mo yung tao. Tama po ba? To rescue. Ibig sabihin, ang pinaka-objective natin in correcting the person is to restore, for him to be restored, to rescue. Yan po ang isang bagay. And to rebuild. Diba? Kasi may mga pagkakataon po na ang ginawa niya, hindi lang nasira, kundi nakasira. So, importante po na ang ating pong intention is to build, not to break. To rebuild, mga kapatid. So, kaya nga, ang ganda-ganda pala nung pong dahilan kung bakit tinuturuan tayo na dapat i-rebuke natin. Open rebuke. Ang idea po ng open rebuke dito, yung pong dapat ipaalam, yung dapat niyang malaman, at dapat nandoon po yung sincerity, yung honesty, yung pure motive, yung pure intention, sapagkat yung tao po nararamdaman yan. Nararamdaman niya kung gusto mo lang siyang ipahiya. Nararamdaman niya kung ikaw ay talagang concerned. Nararamdaman niya, mga kapatid, kung talagang ikaw ay mayroong tamang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. So, open rebuke is about confronting. Open rebuke is about correcting. And it is good to somehow have an idea because masasabi po natin, mga kapatid, na even sa mga pakikinig natin ng preaching, kailangan magkaroon tayo talaga ng sharp discernment na hindi pati yung preacher pinagbibintangan po natin, na pinatatamaan lang po tayo. Actually, lagi ko pong sinasabi na kung tayo po ay nakikinig ng preaching, yung intention ng preacher, so Diyos ang nakakaalam po niyan. Kung ikaw naman sa kalagayang nakikinig, at ang iyong bibigyang pansin, excuse lang po.
ang iyong bibigyang pansin sa usapan ng pakikinig kung ito ba ay katotohanan, kung ito ba ay salita talaga ng Diyos. Alisin mo na yung idea na ikaw ay magkakaroon ng kaisipan na pinatatamaan ka. Kahit na nga yun ang totoong intensyon ng preacher, if it is really God's word, wala pa rin pong problema. But on the part of the preacher, make sure that when we preach the word of God, we are sincere, that our intention is for the people to learn about the word of God. Hindi po talaga ang intention mo, patamaan po yung tao. Kadalasan po kasi, kaya hindi po nagiging positive ang outcome ng preaching. It is because of the fact that there are preachers, hindi ko sinasabing lahat, na may mga preacher po na talagang ang intensyon magpatama lang. Okay? O kaya, napaka-judgmental minsan. Kaya nga, para sa akin po, ang importante, yung mabantayan ko rin po ang sarili ko every time na ako po ay mangangaral, ang talagang ipapangaral po ay ang purong salita ng Diyos. Kasi ito po yung aking pananaw. Hindi ko na kailangan po na gamitan pa ng pangsarili kong paraan. The Word of God is enough. And then, the Holy Spirit, the conviction of the Holy Spirit is better kaysa doon po sa patama o pasaring ng nangangaral. Let the conviction of the Holy Spirit, let the Holy Spirit work as you preach the Word of God, the pure Word of God, the powerful Word of God, the profitable Word of God. So ang dapat po sa atin ay ang sincerity na pag nangaral tayo, kung rebuking man ang message. Kasi alam niyo po, ang salita ng Diyos sa characteristics po niya at maging sa prophet po ng salita ng Panginoon, klarong-klaro naman po sa atin. Ang sabi po ng 2 Timothy, di po ba? Chapter 3, verse number 16 and verse number 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So nandoon po, nakapasok po, for correction. Di ba? Para po maitama ang dapat itama. Okay? Sa idea ng confrontation, sabihin ang dapat sabihin, harapin ang dapat harapin. Diba? Palalahanan ang dapat palalahanan. Sa idea po ng correction, itama yung mga maling nagagawa. Kasi may mga pagkakataon po na may mga nakagagawa ng mali o kaya nalilihis na hindi sila aware, and it is good na sinabi po ng Bible, open rebuke is better than secret love, na ang idea po ng rebuke is confronting, ang idea po ng rebuke is correcting, para maitama po yung tao. And that is exactly the characteristic of the Word of God. Ang salita po ng Diyos nagtatama sa ating pong mga kamalian. Again, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Diba? Instruction in righteousness, that the man of God may be perfect truly unto all good works. Dinerecho pa po yan ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 4, verses 1 and 2. I charge thee therefore before God, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Verse number 2, preach the word. Anong sabi? Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. So kaya mga mananampalataya, asahan nyo na po na kapag tayo umaatin ng church, may confrontation. The Holy Spirit will confront us. And then the Holy Spirit, mga kapatid, for sure, using God's Word, i-correct po tayo niyan. Kaya ang idea po, pag sinabi nating open review, this is about confrontation, this is about correction. Yes, ang pinaka-goal natin to restore, to rescue, to rebuild. Yan po ang ating intention sa tinatawag nating correction. Kaya, by this, we can also say that open rebuke is about caring. Okay? Ang open rebuke po ay patungkol sa confrontation, patungkol po sa correction, at patungkol po sa care. Confronting, correcting, and caring. Yan po ang dapat konsepto sa usapan ng open rebuke.
na kaya mo kokonfrontahin ng tao, kaya mo ikokorek ang tao because you care. Kaya nga kanina nilinaw ko, di ba? Confronting with concern, confronting with compassion. Ang sabi nga po, ang linaw nung talata natin, open rebuke is better than secret love. Yun daw pong, yung hayag na pagsaway, yung talagang sinserong pagsaway, yung tapat na pagsaway, mas mainam daw po yan kaysa doon sa secret love. At sinabi ko po sa inyo yung konsepto nung secret love, yung pong silent, di ba? Yung pong masasabi nating selfish, yun po yung usapan po ng secret love, and it is shallow. Hindi po, maganda ho talaga yung malalim ang pagmamahalan, nagpapaalalahanan po talaga yan, di ba? May mga kaibigan kayo dahil concerned po kayo because you care, pag may dapat sabihin, sinasabi nyo. Tama po ba mga kapatid? Di ba? That is love. Kasi love rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. And if you really love the person, hindi mo papayagan ng ikasisira niya, ikapapahamak niya, pababayaan mo lang. No. I believe minsan kahit mapagkamalian tayo because we care, ang importante sa atin, huwag siyang mapahamak, huwag siyang magpatuloy sa kanyang maling ginagawa. And that is good. Napakagandang bagay po niyan, mga kapatid. Kaya nga, napakaganda na ngayon po sa ating tinatalakay ay ang pagbibigay natin ng pansin na huwag tayong magiging negative sa rebuke. Of course, at the same time, tinuturuan din po tayo ng tamang paraan ng pag-rebuke. Huwag ipahiya ang tao, mga kapatid. Diba? Hindi para i-condemn ang tao. Ang reason why we are rebuking the person, it is because of our concern, it is because we care, it is because of our compassion, it is because of our love. We do not want that person to continue sa kanyang wrongdoings, diba? Sa mga mali niyang ginagawa. Mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga po ng tamang approach. Kaya dito po, ang gusto kong bigyang pansin, yung tatlong bagay. Okay, tatlong bagay about rebuking a person. When we try to rebuke our friends o kung sino pa man. So, tatlong bagay po ang dapat bigyan natin ng consideration. Una po, yung tinatawag nating truthfulness. Diba? Make sure na kapag tayo nang re-rebuke, totoo tayo. Okay? Pangalawa po, tactfulness. Importante rin po na kapag tayo ay nagre-rebuke, alam natin yung tamang approach. Diba? So, kasi tinalakay po natin, it is confronting. Open rebuke is about confronting, correcting, and caring. So, dapat inaaral din natin yung pong tamang approach. Meaning to say, you and I, dapat may tactfulness kapag po tayo magre-rebuke. Kaya inaaral din po yan, mga kapatid. Oo, sinabi mo nga yung katotohanan. Diba? Sinabi mo nga yung mali ng tao, pero hiniya mo naman siya sa napakarami. Minsan, imbis na maging receptive po, mga kapatid, doon po sa ating rebuke, magre-react. And then, lalamunin po ng pride yan. Na ang pagramdam mo, sinabihan mo na, napasama ka pa. Okay? So, ang dapat kasi, ang naramdaman niya, your sincerity, truthfulness, your tactfulness. Huwag ho tayong maging takleso o taklesa kapag tayo nang re-rebuke. And then timing is also important. Diba? Truthfulness, tactfulness, and timing. Dapat pagka tayo'y magre-rebuke, totoo po. Diba? Totoo tayo. So, dapat pag magre-rebuke tayo, medyo tactful tayo. Huwag banat ka agad, huwag atake ka agad. And then, yung paraan ng pagsasalita, inaaral din po yan. And then, timing. Timing is also important. Sa lahat ng bagay, importante po ang timing. Kasi kahit gaano kaganda ang kanta, kung wala ka sa timing, papangit po yan. Tama po? Oho. Kahit mahal ka ng tao, kung hihiraman mo nang wala sa timing, uutangan mo, wala, i-timing mo.
So, ang ibig ko pong sabihin, sa maraming bagay, timing is very important to put into consideration. So, if you really want to correct and to confront the person, let us also consider the proper timing. Kailan kaya magandang sabihin sa kanya ito? Kasi baka may mga bagay po na hindi na dapat pagtagalin, pinagtatagal natin. Pinagpapaliban po natin. Baka mamaya, hindi po yun yung tamang time para kausapin mo yung tao, kaagad. So, kaya maganda na maging guided po tayo, mga kapatid. Yung tamang discernment, yung tamang dealings, importante po yan. So, mga kapatid, mga minamahal, I hope and I pray na ang message natin ito ay makatulong sa bawat isa. Ang sabi po ng Bible, open rebuke is better than secret love. Kahit na masugatan tayo, na pagka talaga yan ay out of love, na talagang masakit, pero sinabi sa atin ng kaibigan natin, ibig sabihin yan, mga kapatid, mas mainam daw po yan kaysa pinaiikot tayo at binobola tayo ng mga halik ng kaaway. Mga kapatid, be thankful doon po sa mga rebuke na natatanggap po natin. And at the same time, atin pong bigyang pansin din sa bahagi ng pangre-rebuke, yung pagiging totoo, truthfulness, tactfulness, and timing. Okay? So, ngayon po, ano ang natutunan natin about open rebuke? Diba? Hindi ang ibig sabihin yan, hiyain mo ang tao. Hindi ang ibig sabihin yan, i-condemn mo ang tao. I-judge mo yung tao. Ang ibig sabihin po ng open rebuke, mga kapatid, confront if it is needed, correct the person. Of course, ang ating pong magandang taglay na puso ay ang pusong nagmamalasakit sa taong nais nating sawayin. So mga kapatid, mga minamahal, I hope and I pray na muli po tayo na pagpala ng salita ng Diyos. Ito po ang mensahe natin ngayong umagang ito. And again, thank you sa inyo pong patuloy na pagsubaybay dito po sa ating ministeryo. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for your word. Thank you for this very important reminder. Thank you for the enlightenment, O God. Ngayon po, nawa nasagot ang mga tanong po namin sa isip sapagkat may mga pagkakataon po na kami po ay nakapag-rebuke pero nagpe-fail kami to make the person feel our concern, our love dahil hindi po tama yung amin pong kaparaanan. Thank you sapagkat ngayon po natuto po kami. At naway pakinabangan po namin ito at i-apply po namin ng tama ayon po sa iyong salita at ayon po sa iyong kalooban. Nawa Panginoon, huwag kaming tumahimik lang kung kailangan po naming pagsalita. Huwag po naming pabayaan ang isang bagay dahil ang iniisip namin ang aming sarili. Lalo na kung kinakailangan na po na talagang masabi po ang dapat sabihin. At Panginoon, hiling ko rin po na nawa sa aming pong puso, ang gusto po namin maramdaman yung sinasabi po naming pagmamahal na talagang ang pagmamalasakit ay mafe-feel ng aming pong mga nire-rebuke, Panginoon. So again, thank you so much, Heavenly Father, and may you continue to bless each and every one of us, O God. Thank you po sa mga regular viewers ng ministeryong ito. Thank you sa mga prayer warriors. Lord, I pray that you will continue to guide us and to enlighten our minds through thy words, Heavenly Father. May you continue to give me wisdom para po ma-share ko po ang message na nais mo po na mapakinggan ng iyo pong mga anak, particularly ang mga nakasubaybay sa ministeryong ito. Muli, aming Ama, muli po aming Panginoon, pinasasalamatan ka namin at dinadakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord. Thank you so much po. Nawa ay muli na pagpala po tayo sa mensahe ng ating Panginoon.